Yung mga guyabano natin dito mga kaprobinsya, oh. Mukhang mahinog na dito. Maraming bunga yung ating guyabano dito. Dami. Season po sa labanan dito sa amin ngayon. Ibigay natin to kay Goy-Goy. Walang pili sa pagkain si Goy-Goy. Mapaguyabo naman or mais. Kumain. Yan. May maliit na sugat sa tiyan. Dinapuan ng langaw. Isprehan natin. Namangha po tayo sa ating baka na si Kungkong mga kaprobinsya. Kasi pag andun sa loob ng kulungan tingnan, napakaliit lang niya. Tingnan doon. Pero nang pinalabas natin, yan po, oh. Napakagwapo niya sa labas tingnan. Sa ngayon po na walang ulan, pinalabas namin yung aming mga baka dito. Si Pakbon, si Marimar, at yung dumalaga natin na buntis. Yun pa dito. Yan. Nasa labas silang lahat. Ang naiwan sa kulungan, si Pugi lang at si Doldol. Hindi siya umilag, oh. Hindi katulad kay Pugi. Pag ispirahan natin yung katawan ni Pugi, nanuwag, nanipa. Dati po si Kungkong mga kaprobinsya, nung kurang pa tayo sa mga pagkain dito, namayat sila, tapos pinutol nila yung mga tali nila, ninat-ngat nila. Pero ngayon, oh, hindi na niya ninat-ngat yung tali niya, kaya pinalabas namin siya. Yung isa doon si Doldol, kahit marami pang pagkain doon, marami pang napiyat, ninat-ngat pa rin yung tali. Hindi natin siya pinalabas kasi wala siyang tali. Bibili muna tayo ng kadina para yun po ang itali natin sa kanya, para pwede natin siya palabasin. Umalis na yung mga langaw, oh, na dumapi sa kanyang maliit na sugat. Nasa pusod. Takot na siya sa atin, hindi na magpalapit. Hindi na siya magpahimas. Hikap po be? Tom? Mag-iingat tayo. Baka manungay ba? Gwapo ka sa ulo. Relax. Makapal yung kanyang katawan. Ibang iba lang tingnan yung mga baka natin pag nasa loob ng kulungan.
Ha. Iyo, got. Migo kay ta. Maldito ah. Gusto niya makipaglaro sa atin. Masimasanin natin si Batang para maglandi. Hindi naman siya masyadong mataba mga kaprobinsya. Wala pa siguro sa panahon. Matagal daw maglandi yung mga baka na medyo hybrid. Hindi katulad sa mga native na napakadali lang. Si Quinay andun. Si Bitas. Akala ko po noon na napakaliit lang sa tibaka na si Kungkong. Pag tingnan natin sa loob ng kulungan nang pinalabas natin, namangha po kami ni Brod. Si Bitas andito. Malaki tingnan yung baka na kulay puti oh. Lalo na pag sa malayuan lang tingnan. Yung mga ganyan natin mga kaprobinsya oh. Maganda sana pag hindi sila maglayas or hindi sila umalis dito. Pero ang problema sa kanila andun sa kabilang area na hindi po nabilong sa atin. Minsan nga tuwing hapon hindi sila umuwi dito. May isang kalapate oh na hindi pumasok. Tapos yung mga seso sa ating linya mga kaprobinsya, hindi po sila nakasurvive. Namatay po. At iba naman yung sakit na dumapo sa kanila. Yung paa nila na maga. Parang may tibak. Ngayon lang tayo naka-encounter ng ganyan na sisiw pa lang may tibak na sa paa. Pero pag sisiw lang ng manok, kadalasan po sa ma-encounter natin, mamatay yung sisiw dahil sa sipon o dahil sa lamig. Pero iba yung na-encounter natin sa sisiw ng Guinea o Bengala. Nagkaroon ng tibak yung mga paa nila at hindi na makatayo. At saka namatay. Marami sana yun, pero wala tayong magawa. May mga itlog naman tayo dyan na pinalim naman ng pabo. Sana mapisa yon at makasukses tayo sa kanilang mga sisiw. Ganun naman talaga yung pag-alaga ng hayop. Hindi po lahat ng panahon ay swerte. May isa pa tayong Guinea doon na naglimlim doon sa masukal na area. Hinayaan na natin siya doon na maglimlim. Yung Guinea na yun. Hindi ko alam kung ilan yung itlog doon na nilimliman niya. Kasi yung iba niyang itlog kinuha natin at pinalimliman natin ng pabo. Yung mga rabbit naman natin yung ating pagkainin.
May bagong panganak naman tayo dito na rabbit. Yan, yan. Bagong panganak pa lang. I-lock natin, isira natin. Pag hindi yan masira, pasukin yan ng ibang rabbit na lalaki, tapos patayin yung mga maliliit. Pwede na itong pakawalan mga kaprobinsya. Pakawalan natin to. Ang laki mo na, ang bigat mo, ang taba. Yung mga anak niya. Okay. Ito. Diyan ka. Habulin niya ng mga lalaki ngayon. Pag makita siya natin mga lalaking rabbit. Ang paa niya, inborn yan. I-check mo natin yung bingala natin na naglimlim, kung hindi ba kinain ng aso yung mga itlog niya. Andiyan lang siya mga kaprobinsya, pero hindi natin makita yung kanyang itlog kasi maayos yung pagkalimlim niya. Pag hindi pa natin kinuha yung ibang itlog dyan, napakarami kasi 41 pieces po yung nakuha natin at pinalimliman natin sa mga pabo natin. Hindi lang natin siya galawin. Dito po naman lagi yung ating mga bingala mga kaprobinsya. Minsan nga andyan sila sa mangga, dumapo tuwing gabi. Kaya delikado. Buti na lang, alam po ng aming mga kapitbahay dito na tayo po yung may-ari sa mga ganyang alaga. So hindi lang po nila ginalaw. At dito po sa amin, ako na po yung may alaga na bingala or Guinea fowl. Ang problema mga kaprobinsya, pag mangitlog na lahat yung mga bingala natin dyan at pakalat-kalat na dito, mahirapan na tayo na mahanap natin lahat yung mga itlog nila. Basta mangitlog silang lahat at kahit saan saan na sila mangitlog, kasi marami po yan. Sa ngayon po may 20 tayo na bingala, kahit 10 lang yung babae dyan or nagpasampo tapos mangitlog lahat. Napakahirap na hanapin sa kanilang itlog. May langka dito, pero medyo maedad na, hindi na pwedeng gulayin. Yung mais namin, palagi kami nagsaing sa aming mais. Sa mga nakarang araw po nagsaing kami, madali lang naubos.
isang malaking kaldero. Season na pala ngayon sa kuan mga kaprobinsya, gagamba. May maliit na gagamba oh. Si Palo oh, busog na. Yung dahon ng mais yung pinakain namin sa kanya. Pero nasugaran siya sa liig nung tinuruan namin siya sa paghila ng karusa. Kaya sa ngayon pinapahinga muna namin siya. Yan po yung sugat niya sa liig. Busog kayo. Malakas din siyang kumain ng Cupramil. Tinigilan muna natin siya sa pag-practice ng paghila ng karusa dahil may sugat siya sa liig. Napalot. At yung pa namin dito mga kaprobinsya, kailangan naman namin itong ayusin kasi kumunti na yung tubig oh, dahil lumakas yung tagos niya sa ilalim. Matagal na namin itong problema, so ayusin naman namin to. Hukayin namin dyan oh, hukay kami dyan, tapos itay lang namin na ayusin. Kasi noon yung ginawa namin dyan oh, siniminto namin. Noong una okay pa, pero nang tumagal, tumagos pa rin sa ilalim yung tubig. At ngayon lumakas na ng husto. At yung tubig kumunti oh. Makikita natin yung marking ng tubig. Parang nasa isang kuan, dangaw yung nabawas. Ito naman yung trabahuin natin sa sunod. At may mga asulan tayo dito. Malinaw na yung tubig oh. Yung una na marami pang hito dito, hindi malinaw yung tubig, lubog kayo. Dahil yung mga ugali ng hito andun sa ilalim, kubkub, kumilalim siya sa lupa, sa mga putik. Yung asulan na nilagay natin dito, napakadali lang naubos, pinakain natin sa ating mga tilapia. Kaya yung asula pa natin dun sa kabilang area, binuhay natin para marami na tayong pagkain dito. Kahit asula lang, solve na yung pagkain sa ating mga tilapia. At kaunting feeds lang, okay na. Mga hito natin oh, ayaw lang kumain. Mahiya pa sila sa bagong lang tirahan. Iwanan na natin ng pagkain para pag gusto lang kumain, may makain sila dyan. Yung mga tilapia natin yung ating pakainin. Kahit lumakas yung sos sa ating tubig dito, lumakas din yung tagos sa ilalim.
Feeding tayo mga kaprobinsya, kaya ipinasok na sa kubo yung mga alaga natin. At magkatabi na si Kongkong at si Bitas. Yan. At sakto na umulan, no? Kaya ibinalik na sa kubo yung mga alaga natin. Dito po, walang katabi si Lumer. Pwede natin ilipat dito si Dordol pag magkabili na tayo ng kadina para itali kay Dordol. Noong una po, sinubukan natin na pinakain natin sila ng azula, pero hindi pa sila nasanay. Pero pag masanay na sila, kulangin yung asula natin dyan kasi malakas kumain yung mga baka at malalaki yung kain nila, hindi katulad ng kambing. Pero pag ayaw lang kumain ng asula, pwede lang natin doon ibigay sa ating mga pato, pabo, yung mga asula natin, saka tilapia pag ayaw lang kumain ng asula. Yung kwarto ni Pugi, malaki. Pwede pa tayo maglagay ng isa dyang baka sa tabi niya. At yung si Lemer. Ngayon po, tingnan natin yung ating mga asula dito. Yan. Nagsimula nang dumami dito mga kaprobinsya, oh. Dito marami na. Hindi ito ganito karami dati. At meron pa. Apat na pan yung asula natin dito. Yan, oh. Wow. Yan. Namis po tayo sa ating asula dito. Yung andon. Uy, si Bitang. Hindi pa nakuha. At si Martes. Parang tinawag niya tayo. Tess. Masama ka, Tess. Kamer. Kaya pala siya umiyak kasi hindi pa nakuha yung nanay niya. Gusto na niyang pumasok doon sa bakod. Hello, Tess. Kakiat kayo. Busog si Kwan, oh. Bitang. Dito po, pinasulan muna namin ni Bitang. Hindi pa namin nataniman ng napier. Tess, uwi tayo, Tess. Kumain na siya ng napier, oh. Marites, uli. Oh. Para may utag din yung baka mga kaprobinsya. Gusto niya pumasok, oh. Oh. Bunalan di kag pa. Sungay ka na ako.
Ang busog ni Bitang, oh. Malakas siyang kumain. Sus, kabusog. Yung anak niya, si Martes, nasa 1 buwan pa lang. Wow. Ayun lagi. Uy, uy, uy. Animal yung baka. Ano nga ba? Pasok. Wala siyang tali sa ilong, pero danag ha. Tuwing hapon pinapakain sila ng Cobra-Mil at saka feeds. Kumain na si Martes, oh. Pero hindi tayo pwedeng lumapit kasi galit si Bitang sa atin. Nungay siya na ako daw. Nungay siya, oh. Tang? Ayaw, Tang. Sus, kung nalalaki lang sana si Martes. 7 buwan, mukhang may bita na rin siya sa halaga na 40,000. Kasi si Tanggol may bita natin sa halaga na 33,500. Lumaki na yung tiyan ni Bitang, oh, sa kabusugan. Pati si Martes kumain na din, oh. Hihigop na sa gabaw. Yes. Nasanay po yung mga alaga natin, mga kaprobinsya, na tuwing hapon pakainin ng kunting feeds. Tanghali, pinainom sila ng pure tubig. Walang halong feeds. Ito yung ulam namin ngayon, oh. Adobong rabbit. Adobo sa gata. Binawasan po natin yung rabbit kasi marami na po. May bagong panganak na po na rabbit. Luto na yung aming adobong rabbit, adobo sa gata. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ano daw? Mahalang. Okay, harsh. Hard. Okay lah. Contoh ng drama.
Madali mo ito hugas ka ah. Ito pahaway pa. Di ba naman mong hugas oh? Ay, ako ba? Boy, Oo. sige kayo ko. May ang ganyan napit dito, ikaw mo busog. Saan? Ako, sugan di ay. Grabe. Yung kamang-kamang nakatira.